Magandang araw at welcome back sa aking movie recaps. Ngayong araw ire-recap natin ang pelikulang Canary Black noong 2024. Paalala lang na may spoilers sa kwentong ito. Nagsisimula ang pelikula sa Tokyo. Kinukumpirma ni Avery Graves, isang mamamatay tao ng CIE, ang kanyang target bago bumaba mula sa isang mataas na gusali gamit ang lubid. Pagkababa niya, mabilis niyang pinaslang ang isang lalaking nakatayo malapit sa kanya. Sa loob ng gusali, ang pinuno ng Yakuza na si Kenji ay pinag-uusapan ang kanyang padala hanggang sa itutok ni Avery ang kanyang baril sa ulo nito. Inutusan niya si Kenji na buksan ang kanyang safe, ngunit biglang pumasok ang isang gwardiya, kaya nataranta si Avery at nakataka si Kenji habang dala ang isang mahalagang drive. Pinatay ni Avery ang umatake sa kanya at agad niyang hinabol si Kenji kahit ito'y sugatan, habang nilalabanan ang mga gwardiya sa kanyang daraanan, naipit siya ng ilang gwardiya, ngunit dahil sa kanyang husay sa labanan, siya ang nanaig. Biglang umatake si Kenji at naglaban sila, ngunit sa huli, natalo siya ni Avery at nalunod ito sa sarili niyang swimming pool. Kinuha ni Avery ang drive at agad na tumakas mula sa gusali. Pagbalik niya sa Croatia, sinalubong siya ng kanyang asawang si David. Naghahanda si David ng hapunan habang ipinagdiriwang nilang mag-asawa ang kanilang ika-30 anibersaryo. Nagpalitan sila ng regalo at natuwa si Avery nang makita ang jacket na matagal na niyang ninanais. Sa bandang huli, sinabi ni David na nais niyang mag-ampon sila ng mga tuta, ngunit hindi pa handa si Avery na mag-alaga ng hayop. Sa halip na kumain sa bahay, iminungkahi ni Avery na lumabas na lang sila para maghapunan. Habang naglalakad papunta sa kainan, iminungkahi ni David na sumama si Avery sa kanyang biyahe sa ibang bansa. Natuwa si Avery dahil matagal na rin mula nang huli siyang nakalabas ng bansa. Kinaumagahan, naghahanda na si Avery para pumasok sa trabaho. Nais sana ni David na manatili siya sa bahay at magpahinga sa kama, ngunit kailangang umalis ni Avery kaya naghalikan sila bago siya lumisan. Sa opisina, kinausap niya ang kanyang boss at kaibigan na si Jarvis. Binigyan niya ito ng relo bilang pasalubong mula sa kanyang huling misyon. Pumasok sila sa isang pribadong pagpupulong upang pag-usapan ang laman ng drive ni Kenji. Natuklasan nilang naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa mga negosyo na ginagamit bilang panakip sa iligal na pagpapadala ng armas. May impormasyon din tungkol sa isang bihasang mamamatay tao na may codename na Tiki na pumalpak sa isang misyon para sa grupong kriminal sa Russia at napatay pa ang 2 undercover na ahente. Plano nilang imbestigahan pa ito at alamin kung sino siya. Pag-uwi ni Avery, sinubukan niyang umiwas sa makwentong kapitbahay. Pagpasok niya sa loob ng bahay, tinawag niya si David ngunit nagulat siya sa kaguluhan ng paligid at sa basag na salamin ni David na nakakalat sa sahig. Habang nataranta siyang naghanap, biglang tumunog ang telepono sa mesa. Sa kabilang linya ay isang tinagong boses na tila kilala siya. Binanggit nito ang bilang ng isang bilanggo sa isang lihim na pasilidad ng CIE na may hawak na file na tinatawag na Canary Black na nakatago sa isang pekeng ngipin. Inutusan siya ng lalaki na nakawin ang file, kung hindi ay hindi na niya makikita si David kailanman. Humiling si Avery ng patunay na buhay si David at narinig niya ang sigaw nito. Sinabihan siya ng tinig na sagutin ang isang pampublikong telepono sa eskinita nila pagpatak ng hating gabi dala ang nasabing file. Kapag nabigo siya o nagsumbong sa ahensya, tiyak umanong papatayin si David. Banta ni Avery na papatayin niya ang lalaki kapag sinaktan si David, ngunit pinaalala lamang nito ang kanilang kasunduan bago ibaba ang tawag. Agad na tumawag si Avery sa isang kilalang hacker na si Serena upang humingi ng pabor na hindi dapat may record sa sistema. Nag-aatubili si Serena ngunit tinakot siya ni Avery na isusumbong siya sa mga Ruso dahil sa pag-hack niya sa kanilang sistema kamakailan. Napilitang pumayag si Serena. Hiningi ni Avery ang lokasyon ng huling tawag na natanggap ng kanyang telepono. Habang naghahanda si Avery at kumukuha ng baril, ipinaliwanag ni Serena na ang ginamit na telepono ay disposable. Ngunit susubukan niyang hanapin ang lokasyon nito at ipapadala kay Avery sa pamamagitan ng mensahe. Bumalik si Avery sa opisina at nalaman niyang ang pangalan ng bilanggo ay Ilostoa, ngunit lahat ng detalye ukol sa kanya ay selyado at lihim. Ipinadala niya sa sarili ang anumang impormasyong nakuha niya, pagkatapos ay nagtungo sa lokasyon na ibinigay ni Serena habang dala ang kanyang baril. Habang naghahanap, narinig niya ang tunog ng telepono malapit sa kanya, ngunit mukhang abandonado ang apartment. Sa tabi ng tumutunog na telepono, nakita niya ang singsing sa kasal ni David. Muli niyang narinig ang tinagong boses sa kabilang linya. Inamin ng lalaki na alam niyang sinusubukan siyang sundan ni Avery, at sinabi rin nitong tumapak siya sa isang pressure-sensitive na bomba. Habang binabasa ng lalaki ang kanyang file sa ahensya, inamin nitong alam nito ang lahat tungkol sa kanya. Sinabi rin ng lalaki na kapag nakaligtas si Avery, tuloy pa rin ang kanilang kasunduan, hindi nag-aksaya ng oras si Avery. Binuksan niya ang bahagi ng sahig sa tabi ng kanyang paa gamit ang cellphone. Natukoy niyang ang bomba ay isang uri ng bouncing Bethany.
Binali niya ang paa ng lamesa, pinasabog ang bomba, at itinapon ito palabas ng bintana na nagpasabog sa gilid ng gusali. Wala siyang dalang armas, ngunit bago tumakas ay nagpakita pa siya ng gitnang daliri sa kamera. Tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan na may bagong determinasyon at umalis ng mabilis. Pumunta siya sa lihim na pasilidad ng CIA kung saan nakakulong si Stoa at hiningi niyang makausap ang ahente na namamahala sa kanyang pagkakakulong, si Agent Maxfield. Nag-aatubili si Maxfield ngunit ipinaliwanag ni Avery na may hawak si Stoa na mahalagang impormasyon kaugnay ng kasong tinatrabaho niya. Nalaman niyang ikinulong si Stoa dahil sa pagnanakaw ng mga sensitibong dokumento ng gobyerno. Pinayagan si Avery na makapasok sa silid ni Stoa. Ibinunyag niya na alam niya ang koneksyon nito kay Key at ang file na tinatawag na Canary Black na ninakaw nito. Nag-alok si Avery ng tulong kapalit ng impormasyon, ngunit tumanggi si Stoa na magsalita. Dahil dito, inatake ni Avery si Stoa at pilit hinugot ang pekeng ngipin kung saan daw nakatago ang file, ngunit ito'y walang laman. Agad niyang ginapos si Agent Maxfield at tumakas sa silid. Nang makita ni Maxfield ang walang lamang ngipin, inakala niyang ninakaw na ni Avery ang file kaya agad niyang inutusan ang mga ahente na hulihin siya. Pinabagsak ni Avery ang ilang ahente bago siya tuluyang nakatakas palabas ng gusali. Ilang sandali pa, naalerto ang buong punong tanggapan ng CIA tungkol sa umano'y pagtataksil ni Avery. Humiling si Deputy Director Nathan Evans ng paliwanag mula kina Jarvis at Maxfield. Inilahad ni Jarvis na si Avery ay isang ulilang sinanay bilang lihim na mamamatay tao simula edad 18 at naniniwala siyang hindi ito isang taksil. Ngunit iginiit ni Evans na dapat siyang tugisin at patayin kung kinakailangan. Ipinaliwanag ni Evans na ang Canary Black File ay isang listahan ng mga sensitibong impormasyon para sa pananakot, mga lihim ng mga opisyal ng gobyerno, mula sa mga pangulo hanggang kay Jarvis na may lihim na relasyon ilang taon na ang nakalipas. Hindi pwedeng mapasakamay ng mga kaaway ang file kaya binigyan niya si Jarvis ng buong kapangyarihan at access sa lahat ng yaman ng CIA upang mahuli si Avery. Kinausap ni Jarvis si Maxfield habang pinapanood ang kuha ng insidente kay Avery. Pinaghinalaan ni Maxfield na niloko lang sila ni Avery mula pa noong una. Plano nilang hanapin ito habang wala silang alam sa tunay na nangyayari. Ipinag-utos nilang hanapin at imbestigahan si David, asawa ni Avery. Kinuha nila ang record ni David at nakita kung saan ginamit ang kanyang card para mag-withdraw ng pera at mag-book ng flight papuntang Roma, kasama ang isang Miss Olga Morav, isang alias ni Avery, biglang tumawag sa telepono ni Jarvis sa bahay. Si Avery pala ito na nagpaliwanag na kinidnap si David at ginagawang pantubos kapalit ng Canary Black File, ngunit wala siya nito. Pinakiusapan niya si Jarvis na maniwala sa kanya at puntahan ang kanilang bahay upang makita ang ginawang kaguluhan. Nagkunwari si Jarvis na kausap ang kanyang asawa upang hindi mahalata ng mga nakikinig. Pinangunahan ni Jarvis ang mga ahente ng CIA papunta sa bahay ni Avery, ngunit sa halip na kaguluhan, maayos at malinis ang buong bahay. Hindi naniwala si Maxfield sa kwento ni Avery tungkol sa ransom, kaya nagsimula siyang hanapin ang file. Samantala, nagtungo si Avery sa isang club kung saan napansin siya ng may-ari nitong si Henrik. Hindi natuwa si Henrik sa kanyang presensya, ngunit kailangan ni Avery ang tulong niya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at humiling ng listahan ng mga gamit, pati na rin ng mga banyagang ahente, mamamatay tao, at mga broker ng impormasyon sa lungsod. Nangakong babayaran niya ang serbisyo ni Henrik. Pagkatapos, nagtungo si Avery sa isa sa kanyang mga safe house. Pagkapasok sa apartment, inatake siya ng isang lalaki. Sa isang mabilis na labanan, napatay niya ang kalaban. Kinuha niya ang maletang nasa kusina, ngunit biglang tumunog ang telepono ng lalaking pinatay niya. Sa kabilang linya, naroon na naman ang tinig na may pagbabago, na nagsabi na ang lalaki ay tauhan niya, at ninakaw niya ang rainy day fund ni Avery bilang ganti sa panloloko sa kanya. Nagulat si Avery nang makita niyang walang laman ang maleta. Sinabi niya sa lalaki na walang laman ang ngipin ni Stoa, ngunit biglang may dumating na video call kung saan pinapahirapan si David. Iniisip ng lalaki na hawak pa rin ni Avery ang file kaya siya tinutugis ng CIA. Binigyan siya ng 4 na oras upang makuha ang file, kung hindi ay papatayin si David. Agad na nakipag-ugnayan si Avery kay Jarvis upang makipagkita. Pumunta siya sa kotse ni Jarvis ng gabing iyon upang kumbinsihin itong wala siyang kasalanan. Ipinaliwanag ni Jarvis kung ano ang nilalaman ng Canary Black File at na pati siya ay nasa listahan. Sinabi niyang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong ipagpalit ang file, biglang pinalibutan ng mga ahente ng CIA ang sasakyan. Doon niya napagtantong itinaksil siya ni Jarvis. Inaresto siya at isinakay ng grupo ni Maxfield sa isang convoy. Ngunit di naglaon, may 2 sasakyang humabol at may mga lalaking nagtanim ng bomba sa mga sasakyang sakay ng CIA at sabay-sabay nilang pinasabog ito, nagkaroon ng habulan at putukan sa daan. Nakita ni Avery ang pagkakataon para makatakas.
Inatake niya ang mga ahente kaya't nag-crash ang lahat ng sasakyan, kasama na ang kay Jarvis. Nakawala si Avery, kinuha ang isang rifle, at pinatumba ang mga umatake sa kanya. Isang lalaki ang nakaligtas at hinabol siya, ngunit inambush ito ni Avery. Inatake siya ng lalaki gamit ang kutsilyo, ngunit mahusay na naiwasan ni Avery ang mga saksak at pinatay ito gamit ang sarili nitong kutsilyo. Nang tignan niya kung sino ito, nagulat siyang kapitbahay pala niya, si Rurik. Namatay ito bago siya makakuha ng impormasyon. Bumalik si Jarvis kay Maxfield upang subukang kumbinsihin ito na posibleng ginugulo lang ang isipan ni Avery, ngunit iginiit ni Maxfield na isa siyang taksil at nagbantang patalsikin si Jarvis. Ipinakita sa kanila ang larawan ni Rurik at agad itong nakilala ni Jarvis. Sa kabilang banda, ipinakita ang lalaking nasa likod ng misteryosong tinig, si Conrad Brenov. Kinausap nito ang asawa ni Rurik at pinaalalang ang mga sundalo ay sadyang itinakdang mamatay. Pagkatapos, pinatay niya ang isa pang lalaki dahil sa pagkabigong mahuli si Avery. Bumalik si Avery upang makipagkita kay Henrik. Kaunti na lang ang pera niya at nag-alok na bilang kapalit ng tulong ni Henrik. Ibinahagi ni Avery ang impormasyon tungkol sa koneksyon ni Kenji sa loob ng Konseho ng Seguridad ng United Nations at kung paano siya kumukuha ng porsyento mula sa bawat transaksyon. Sinabi naman ni Henrik na nasa lungsod ang magkapatid na Kruger, kabilang si Ki, at hinala ni Avery na sila ang nasa likod ng pagdukot kay David. Napag-alaman din ni Avery na si Rurik ay isang pribadong kontratista na ni ang Si ay walang kaalaman tungkol sa kanya. Ibinigay ni Henrik ang mga kagamitang hiningi ni Avery. Ngunit mahigpit siyang binalaan na huwag nang muling makipag-ugnayan sa kanya. Samantala, dumating si Evans sa punong himpilan ng Nest upang makipagkita sa direktor nito, si Conrad Brenov. Sa mapanuyang paraan, sinermunan ni Conrad si Evans dahil sa kabuluhang nilikha nito sa lungsod. Nag-alok naman si Evans ng pakikipagsosyo upang mahuli si Avery. Pumayag si Conrad, ngunit nais niyang siya ang unang makapagtanong kay Avery. Nagparehistro si Avery sa isang hotel gamit ang isang alias. Nang gabing iyon, palihim siyang lumabas sa bintana at gumapang sa gilid ng gusali patungo sa isa pang kwarto ng hotel na kinaroroonan pala ni Evans. Dito, nakatanggap siya ng litrato ni David at isang mensaheng nagsasaad na dapat siyang humarap kasama ang file sa hating gabi. Pagbalik ni Evans sa kanyang kwarto, inatake siya ni Avery. Tinakpan niya ng maskarang panahimik ang bibig nito at iginapos sa upuan. Ipinaliwanag ni Evans na wala kay Sto ang file at totoo ngang dinukot ang asawa ni Avery. Binalaan niya si Avery na mamamatay ito kapag ibinigay niya ang file. Ngunit iginiit ni Avery na hinala niyang si Evans mismo ang tinutukoy na file at humingi ng password sa laptop nito. Tumanggi si Evans, kaya sinubok ni Avery kung gaano siya katibay sa sakit. Binali niya ang mga daliri ni Evans hanggang sa napilitan itong magsalita. Ngunit hindi tinanggap ng laptop ang password, kaya binasag pa niya ang isa pang daliri. Matigas si Evans, kaya nilagyan ni Avery ng bomba ang liig nito na maaaring pasabugin anumang oras. Sa takot, ibinigay ni Evans ang tamang password, ngunit maaari lamang itong gamitin sa isang secure server ng CIA. Tumawag si Avery kay Serena upang ipatrack kung saan ang pinakamalapit na secure server. Pagkatapos, muling nakipag-ugnayan si Avery kay Jarvis at humingi ng blueprints ng AI Technologies, isang kumpanyang may kontrata sa Department of Defense at may access sa naturang server. Alam ni Jarvis na delikado ito at maaaring magbunyag ng kanyang koneksyon, ngunit sinabing susubukan niyang tumulong. Nagkita sina Avery at Serena sa bubong malapit sa AI Technologies. Plano nilang gamitin ang drone upang maipasok si Avery sa gusali. Nakakuha ng plano si Jarvis kaya sumabit si Avery sa drone habang lumilipad ito patungo sa bubungan ng gusali. Pagbaba niya, iniutos niya kay Serena na bumalik makalipas ang 10 minuto. Tahimik na gumalaw si Avery papasok sa loob ng gusali at tumuloy sa server room. Doon niya ginamit ang account ni Evans upang makopya ang Canary Black files. Samantala, nagkamalay si Evans sa hotel ngunit hindi makatawag ng saklolo. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan siya ng kanyang mga ahente at nagbigay ng babala tungkol kay Avery. Agad nilang inalerto ang seguridad ng AI at isinara ang gusali. Matagumpay na nakopya ni Avery ang file at tinawagan si Serena upang siya ikunin. Tinangka ng mga gwardyang harangin siya, ngunit napatumba niya ang mga ito bago tumalon mula sa gusali pabalik sa drone. Pinaputukan ng mga gwardya ang drone kaya nawalan ito ng kontrol at ibinagsak si Avery sa kalye. Tinawagan niya si Serena at sinabi kung saan siya susunduin. Habang naglalakad, ninakaw niya ang kotse ng isang nag-aalalang driver upang makatakas. Galit na galit si Evans at agad na tinawagan si Conrad upang simulan na ang paggalaw ng kanilang mga tauhan. Nagkita muli sina Avery at Serena at binuksan nila ang nilalaman ng Canary Black file. Doon nila natuklasan na ito pala ay koleksyon ng mga doomsday virus. Bawat isa ay nakalaan upang sirain ang ekonomiya ng isang tiyak na bansa.
Kapag nailabas ito, maaaring bumagsak ang buong ekonomiya ng isang bansa sa isang iglap, hindi maaaring hayaang mapunta sa maling kamay ang mga virus na ito. Inutusan ni Avery si Serena na i-encrypt ang file upang hindi ito madaling ma-access. Kinuha niya ang cellphone ni Serena at nagpadala ng mensahe kay Jarvis upang subaybayan siya. Malapit na ang hating gabi kaya agad tumakbo si Avery patungo sa pampublikong telepono na pinapapuntahan sa kanya. Habang nasa bilis, nabangga siya ng isang truck. Kahit sugatan, tumakbo siya patungo sa telepono na kasalukuyang tumutunog. Ngunit huli na, hindi niya ito nasagot sa oras. Habang nakatayo siya roon, bigla siyang tinaser ng isang lalaki at tinurukan ng gamot. Nakuha na ni Conrad ang Canary Black file at sinimulan na ang kanyang plano. Nagsuot si Conrad ng maskara at nagsimula ng live broadcast mula sa Global Unification Summit sa New York. Hinarang niya ang broadcast at inanunsyong hawak na niya ang Canary Black file. Ibinanta niya na ilalabas niya ang mga virus maliban na lamang kung magbabayad ang bawat bansa ng 1% ng kanilang bilang ransom. Upang ipakita ang kapangyarihan ng kanyang hawak, pinakawalan ni Conrad ang virus sa Singapore. Biglang nawalan ng kuryente sa buong bansa. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda upang magnakaw ng $1 trilyong. Samantala, tinawag ni Evans si Maxfield para sa isang pribadong pag-uusap. Inamin niya rito na ang Canary Black virus ay mismong likha ng CIA bilang isang lihim na sandata laban sa mga kaaway ng bansa. Napaka-kumpidensyal nito kaya niyang Pangulo ay walang kaalaman tungkol dito. Lumikha rin sila ng bersyon ng virus na nakalaan para sa loob ng Estados Unidos sakaling magkaroon ng digmaang sibil o pagsalakay. Ngayon, kailangan nilang matukoy kung sino ang hacker na nagpapagana sa virus at agad itong mahuli. Samantala, sinusubaybayan ni Jarvis ang cellphone ni Avery at natunton niya ang isa sa mga pinagtataguan nito. Nagkunwari siyang lasing at nagpagalagala sa lugar, saka mabilis na pinabagsak ang mga lalaking nagbabantay sa labas. Pumasok siya sa loob ng base, ngunit agad siyang tinutukan ng baril at dinala kay Conrad. Nagulat si Jarvis nang makita si Conrad at agad niyang naunawaan ang buong sabuatan. Hiningi niya ang kinaroroonan ni Avery at binalaan si Conrad na tiyak na mahahanap siya ng CIA. Ngunit biglang binaril ni Conrad si Jarvis at napatay ito. Ginising ni Conrad si Avery sa pamamagitan ng isang sampal habang nilalait siya sa kanyang pagiging mahina at sa pagkakapagpayaman nito sa kanya. Humiling si Avery na makita si David. Sumunod si Conrad at ipinasok si David na nakagapos, bugbog, at pagkatapos ay binaril sa tagiliran ni asawa ni Rurik. Habang ang iba't ibang bansa ay nagkakagulo, unti-unti silang nagbabayad ng ransom. Tumanggap si Conrad ng tawag mula sa mismong pangulo ng kanyang bansa na inirerekomendang magbayad din sila. Biglang umatak si David sa asawa ni Rurik. Nagulat si Avery nang makita si David na nakipaglaban at brutal na pinatay ang babae. Pinalaya niya si Avery, ngunit agad siyang inatake nito, pilit na inaalam kung sino talaga siya. Inamin ni David na siya ang nagsumbong kay Conrad tungkol sa Canary Black file, at ang pagdukot ay bahagi ng kanilang plano upang si Avery mismo ang makakuha ng file. Siya pala si Kali, at matapos pumalpak ang kanyang huling misyon, ibinunyag ang kanyang pagkatao kay Conrad. Upang maisalba ang sarili, ibinigay niya ang impormasyon tungkol sa virus. Nang hindi mahanap ni Conrad ang file, tinakot siya nitong papatayin si Avery, kaya iminungkahi niya ang planong gamitin si Avery sa halip. Naisip ni Avery na ang lahat ng nangyari sa kanilang pagsasama ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit sinabi ni David na totoo ang pagmamahal niya rito, at sinubukan lang niyang protektahan sila. Inutusan ni Avery si David na patayin ang koneksyon sa internet ni Conrad, habang siya naman ang maghahanap at sisira sa plano nito. Lahat ng bansa ay nagbayad na nagpaplanong magbayad habang nauubos ang oras. Ngunit halos lahat ay sinisisi na ang Estados Unidos sa pagkakalikha ng file. Nababaliw na sa galit si Evans at inutusan ang kanyang team na hanapin agad sina Avery at Jarvis. Na-trace nila ang huling lokasyon ni Jarvis at agad siyang nagpadala ng tactical team doon. Natagpuan ni Avery ang bangkay ni Jarvis at labis siyang nalungkot at umiyak. Nakatanggap na ng karamihan ng bayad si Conrad, ngunit may ilang bansa, kabilang na ang Estados Unidos, na hindi pa nagbabayad, kaya inihanda niya ang mga virus para sa mga ito. Samantala, nakarating si David sa breaker at pinatay ang kuryente ng buong base. Ginamit ni Avery ang dilim upang makalapit kay Conrad at sa kanyang mga tauhan. Nang pagtatangkaan ni Conrad na i-lock ang buong silid, biglang nagpaputok si Avery. Sa gitna ng putukan, inutusan ni Conrad ang kanyang hacker na ilunsad na ang mga virus habang siya naman ay tumakas palabas. Pinatumba ni Avery ang isa sa mga bantay at hinabol si Conrad. Nagpalitan sila ng putok ngunit nakatakas pa rin si Conrad. Hindi tumigil si Avery sa paghabol. Habang papalapit siya, muling nagkaengkwentro at barilan. Natamaan ni Avery ang hacker at ito'y bumagsak. Alam na ni Conrad na wala na siyang takas, kaya inalok niya si Avery ng bilyon-bilyong dolyar.
Hindi siya pinakinggan ni Avery at patuloy siyang pinaputukan hanggang sa matamaan ito sa balikat. Naglaban sila gamit ang mga kamay. Hinugot ni Conrad ang isang kutsilyo, ngunit mas mabilis si Avery. Sa tindi ng laban, nahulog silang pareho mula sa balkonahe. Samantala, kahit sugatan, nagawang buhayin ng hacker ang mga virus. Nagpumilit si Conrad na patayin si Avery gamit ang kutsilyo. Ngunit napigilan siya nito at sa huli ay napatay gamit ang sariling patalim. Sa huling sandali, nagawa ni Avery na pigilan ang ganap na pag-activate ng mga virus. Lumapit si David kay Avery, humingi ng tawad, at inalok siyang ayusin pa ang lahat. Ngunit hindi na naniwala si Avery sa mga kasinungalingan nito at ibinalik ang kanilang singsing sa kasal. Biglang dumating ang mga ahente ng CIA at inaresto si Avery. Sa interogasyon, kinompronta siya ni Evans. Sinabi nito na nilabag niya ang maraming batas, pinatay ang kanyang tagapagturo, at ang kanyang asawa. Binalaan din siya ni Evans na may utang pa siya rito dahil sa nabali nitong daliri. Ngunit sa halip na sumagot, sinuwag ni Avery si Evans sa mukha. Biglang pumasok ang isang babae na nagngangalang Elizabeth Mills, kasabay ng tawag mula sa mismong pangulo ng bansa. Ipinakilala ni Elizabeth ang sarili bilang kinatawan ng bagong likhang lihim na ahensya na tinatawag na NC-6 na nilikha upang tugunan ang mga pinakamalalang banta sa buong mundo. Nag-alok siya kay Avery ng panibagong trabaho bilang imbes na mabulok sa kulungan. Tinanggap ito ni Avery. Habang naglalakad siya sa labas, napansin niya ang singsing sa kasal ni David na nakapatong sa isang bakal sa gilid ng daan, isang palatandaang buhay pa rin siya. At yan ang buong kwento sa loob ng ilang minuto. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento na siguradong aabangan mo. Hanggang sa muli, dito lang sa Netflix Tagalog Recaps, kung saan ang pelikula. Hindi mo na kailangang panoorin ng buo.